What's up? So kung nakita nyo, wala akong upuan kasi I'm in the process of fully detailing this car. So, dinidetail ko siya. Kung makita nyo ang kintab, kakawax ko lang. Malalaman nyo pagkakawax lang kapag kumuha kayo ng microfiber. Tapos ginanon nyo, dumudulas-dulas lang. Gamit ko turtle wax. So, ayun yung upuan ngayon. Nilinis ko kasi sobrang dumi na. So yeah, pero ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-gap at mag-read ng spark plugs. So, buksan natin yung hood. Siyempre, bago natin makikita yung spark plug, kailangan mo natin tanggalin. So, buksan natin yung hood. May wax pa dito. Okay, so makita nyo ito yung engine ko, TSGE Gen 3 kung nagtataka kayo. Ang spark plugs nito, medyo mahirap tanggalin kasi sobrang lalim. Kung makita nyo yung intake manifold kasi nasa ibabaw ng valve cover. So, kung naka 4AF kayo or 2E o kung ano mang mas mas simpleng engine, swerte kayo. Pero dito, ito lang yung ayoko sa engine na to. Hirap dukutin kasi nandito pa. So, make sure, nga pala, gawin nyo to kapag malamig ang makina nyo. Kasi lalo na ito, ang cylinder head nito ay aluminum. Kasi 3SG ito, so yung GE, ibig sabihin, performance engine. So, ibig sabihin, most likely, aluminum yung head at saka made by Yamaha. So, yung head nito Yamaha, parang yung mga 4AGE. So, aluminum head, ibig sabihin, pag mainit, mas mataas yung chance na ma-lost thread yung lalagyan ng spark plug. So, pag nangyari yun, kailangan nyo pa ipatanggal yung buong head, ipa-machine shop. So, ayaw natin yun. So, gawin nyo pag malamig yung makina. So, sa makina to, kung gagawin nyo ganito sa 3SGE, bago nyo hugutin yung high tension wires, meron tatlong 8mm ata to, 10mm bolts. So, yun muna tatanggalin natin. 10mm. So, be careful kasi ilang beses na ako nahulugan ng bolt sa loob ng makina. Sobrang hirap kunin. Yung small body pa lang yung kotse ko. So, maganda may magnet kayo na mahaba just in case na mahulog yung bolts. Antik na yan. So, kung gusto niyo makita ng review ng engine na to, sabihin niyo lang. Alright, so kapag natanggal nyo na yung bolts, pwede na natin hugutin isa-isa yung high tension wires. So, simula ako dito sa cylinder 1. Cylinder 1, 2, 3, 4 yan kasi nandito yung timing belt. Kapag nandito yung timing belt nyo, yun yung cylinder 1. Sa pagkakalam ko. So, yun, nahugutin. Isa-isa para sa akin. Mas maganda kasi, ito din pala, magandang linisin. So, ngayon naman, ito yung tip ko sa inyo. Bago nyo hugutin yung spark plugs, make sure i-vacuum nyo muna. Kasi tandaan nyo, yung ilalim ng spark plug, yun na agad yung combustion chamber. So, kung may dumi dyan, tapos tinanggal nyo yung spark plug, pag nahulog doon, delikado na. Paano kung may maliliit na shavings ng bakal dyan, pwedeng mahulog sa combustion chamber, tapos mapudpud yung piston rings nyo. Wala na, blow by na. So, mas maganda i-vacuum muna natin. Kung wala kayong vacuum, pwedeng air compressor din. Sprayin nyo para tumalsik yung mga Mas maganda yung flashlight muna para makita kung may natira pa bang dirt doon or something. Yan yung spark plug, man. Yan. So, wala akong nakitang dumi, wala akong nakitang oil. Pag may nakita kayong oil dyan, ibig sabihin, kailangan nyo magpalit ng seal. So, sa atin, tuyong-tuyo naman, pwede na natin tanggalin. So, cylinder 1 muna. Kailangan natin ng tip socket. Kasi sobrang lalim, man. Nakita nyo naman. So, ito yung deep socket na pamana sa akin ng mekaniko ko. Kasi wala akong deep socket. So, size 16 ba? O 17? Oh, 16 nga ata. 16. Maganda dito, siya, mahaba. Tapos, pwede kang maglagay ng socket sa likod. Ayan. Ano bang size to? Ito ata. Ito nga to. What? Nangyari dito? Para di nakasya, man. Kasi pinukpok nga pala namin. Damn it. Yan yung setup natin para lang matanggal yung spark plug. Tingnan yung gaano kahaba yan. May extension na, socket, tapos deep socket pa. Tanggalin na natin. Ang maganda nga pala sa spark plug na na tool, may rubber siya sa loob para pag maluwag na, pag hinugot nyo, nandun na yung spark plug kasi naiipit yung napipinch yung
tip. So, tulad na sabi ko, aluminum yung head, so dahan-dahan lang. Kaya hindi advisable gumamit ng impact driver o kung ano naman. So, dapat manual lang. Yan. Ito na yung spark plug 1. Galing cylinder 1. So, ang tip ko sa inyo, pag natanggal nyo na, ibalik nyo agad tong high tension wire para walang mahulog. Kasi baka mamaya, may dagang pumasok. So yan, masisilip nyo na yung ibabaw ng cylinder. Oh. Silip ko yung loob ng combustion chamber, angas. So yun, repeat lang the process sa tatlong cylinder pa. Pare-pares lang na gagawin. Ito yung sinasabi ko, kaya magandang spark plug tool kasi ayun o, naiipit yung spark plug. Okay, so ito na, natanggalan natin yung apat na spark plugs. Cylinder 1, 2, 3, 4. So, tuturuan ko muna kayo kung paano mag-read. So, kung sa mga car groups, lagi nyo nakikita, boss, pa-read po ng spark plugs o pabasa. Tapos di nyo get, saan pabasa? Ito ibig sabihin nun kasi, ang maganda kasi sa spark plugs, base sa spark plugs pa lang, madjudge mo na yung kondisyon ng makina mo. Kung masyado na bang maraming blow-by or may leak ba yung head mo, yung cylinder head, or kung wala sa tono yung sasakyan nyo. Generally, malalaman yung spark plugs pa lang. Correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakailam ko. So, una, ano ba yung ideal na itsura dapat ng spark plug? Una, dapat tuyo. Walang kahit anong marka ng basa. So, sa atin, tuyong-tuyo. So, good yun. Tapos pangalawa, dapat, as much as possible, kulay kalawang. Parang brown. Pwedeng light brown, dark brown. Depende rin kasi. Depende rin sa kotse. Pero, yun yung ideal. Kulay kalawang at saka dry. So, sa atin, ganon. Thank God. Kinakabahan ako nung tatanggalin ko. Naku po, sabi ko, sana maganda yung itsura. So, yun. Yan, maganda yung kulay. Damn. Mukhang rich tuloy yung spark plug. Sobrang dilim kasi dahil maulan. Ganito yung tsura. Buti na picturean ko ng ng may flash. Kulay kalawang at saka tuyo. So alam ko, isipin niyo pag kulay kalawang negative kasi kalawang. Diba parang masama. Pero hindi. Okay siya. At saka ito rin, titignan nyo yung ceramic. Ito kasi yung pagang insulator eh. Okay lang na may brown siya dyan. Ganyan talaga pag gamit. Tapos, make sure walang crack. Pag may crack, wala na, palitan nyo na. Kasi nagja-jump yung spark. So, yan, sa atin, walang crack. Okay lahat. Healthy yung makina. Thank God. So, yun yung ideal. Pero, kapag naman yung, ito, papakita ko sa screen, yung chart. Yun, so pag nakita nyo naman yung electrode na tuyo, pero puti, na parang powdery white, ibig sabihin naman, lean yung mixture. So, dapat kasi may tamang ratio yung gas at air. So, yung fuel at air mixture. So, dapat maganda yung, may proper ratio yon sa, depende sa makina nyo. Or kung ano man yung kailangan na ratio. So, kapag off yung ratio na yon, mas lamang yung isa. Kapag lean naman, yung sinabi kong puti, ibig sabihin, kulang sa fuel. Masyadong, wait lang, konti yung fuel kumpara sa gas na mixture. So, masyadong maraming hangin kumpara sa gas, o konti yung gas kumpara sa hangin. So, yun ibig sabihin ko lean. Lean mixture, puti na tuyo. Tapos kabaliktad na naman nun, kapag yung electrode nyo, ito yung center electrode, yung gitna. Tapos ito yung ground electrode, yung parang L. So, kapag tuyo naman, pero maitim, makita nyo naman sa chart na papakita sa inyo, pag itim, ibig sabihin naman nag-rich. So, pag rich, kabaliktaran ng lean, ibig sabihin, marami naman gas kumpara sa hangin. So yun, kapag ano naman, kailangan nyo ipatono yung makina nyo. Depende kung carburetor type o carb type yung engine nyo or EFI. Pag EFI, depende rin kung may ano kayo tawag nito, kung may tunable ECU computer. So wait lang. So, dito naman tayo sa mga nakakatakot na part. Kapag basa naman yung spark plug nyo. So pag basa, tapos parang may carbon build up, nangingitim, tapos oily siya. Ibig sabihin naman, ay,
may pumapasok na oil sa combustion chamber nyo. So, pwedeng pudpud na yung piston rings nyo. So, may umakit na oil sa combustion chamber. Nakakatakot yun. Ibig sabihin, overhaul na yun. Or, may nangyayari kung bakit may oil na nakakapasok doon. So, kailangan nyo tignan yun kung bakit may oil. Yun yung nakakatakot doon. Kapag basa, tapos oily, tapos makita nyo yung electrode, tawag nito? Yung gap, parang punong-puno na ng oil at saka ng carbon buildup. Yun, ibig sabihin may oil na pumapasok sa combustion chamber nyo. So, next naman, ay kapag yung pagtanggal yung spark plug, sobrang parang kakaiba na, sobrang linis. Parang brand new kahit hindi naman. So, ibig sabihin nun, may tubig naman na pumapasok sa combustion chamber nyo. So, parang nasi-steam clean niya yung electrode, kumbaga. So, yun. Wag kayo masyadong matuwa kung makita nyo, ba't sobrang linis naman. Sabihin, okay na okay. Hindi rin eh. Kailangan tignan nyo kung bakit ganun. Kung 3 years old yung spark plug, pero sobrang linis pa rin. Walang bakas ng kahit anong deposits or kung anumang discoloration. So, yun. Ibig sabihin, may water naman o tubig na nakakapasok dun. So, pwedeng pag ganun, head gasket na or kung anumang paraan kung paano makakapasok yung tubig doon, check nyo. Kasi hindi maganda yun para sa makina nyo. So kapag ganun, doon yung makita yung may usok yung tambucho, pwedeng puti, blue, mga ganun. So, yun, ganun mag-read ng spark plugs. Lately, kakaano din pwede rin ganito. Kapag nakita nyo may spark plug nyo na amoy gas, tapos may gas siya, tapos pag sinilip nyo yung cylinder head, basang-basa, ibig sabihin naman, sira na yung nyo, spark plug. Hindi na siya nagpa-fire. Spray na spray yung fuel injector, hindi naman nai-ignite. Kaya parang palyado yung tunog, ibig sabihin nagme-misfire. So, ganun nangyari sa Altis namin, kakaayos ko lang. Nakita ko yung isang spark plug niya, puro gas, tapos amoy gas din. Sinilip ko yung combustion chamber, basang-basa rin. So, pinalitan namin yung spark plugs, ganun pa rin, sira pa rin. So, yun pala, coil ng problema, yung coil on plugs. Kasi modern car na yun, hindi katulad ng Corolla natin na naka high tension wires lang na normal. So, yun, pinalitan ko yung coil. So, yan. Hindi ko na pakita sa inyo. Pero, yun lang naman yung general na pag-read ng spark plugs. Pwedeng lean, rich, oily, or may oil na kapasok, or kapag may tubig na nakakapasok, o kaya kapag nagmi-misfire. So, yun. Meron pang iba Marami pang ibang pwedeng tignan na signs. Pero, yun yung parang pinaka-main, yung mga sinabi ko. Meron pa iba kung nag-overheat ba, mali yung heat range ng spark plug, kung nagkaka-detonation, yun. Pwede nyo i-search yung chart doon. Pero yung sinabi ko ngayon, yun yung kumbaga yung primary na na mga tinitignan sa spark plugs. So, ngayon at out of the way na yung pag-read, ngayon naman, turuan ko kayo kung paano mag-gap. So, sa bawat kotse, meron recommended yung manufacturer na tamang gap na kailangan ng spark plugs. At sa bawat spark plug naman, meron ding gap. So, may iba't ibang types ng spark plugs. Ito yung parang normal lang. Merong iridium, platinum, mga ganun. Kapag platinum, tsaka iridium, mas tumatagal. Pero, personally, mas gusto ko pa rin gamitin yung kung ano yung nire-recommend ng manufacturer ng engine nyo. So, Toyota ang recommend ito mismo. Then, so, K20R-U11. Yan. So, ito yung recommend ng Toyota sa engine ko. Pwede ring NGK na BKR6 EP something. Basta yung BKR6 something. So, suggestion ko kung ano yung recommend ng manufacturer, yun ang gamitin nyo. Wala pa akong pera, so hindi muna magpapalit ng platinum. Maganda sana platinum Pero, wala pa akong pera, so di pa ako makakapagpalit ng bago. Pero, buti na lang okay pa. Hindi pa pudpud yung electrode. So, linisin ko na lang, tapos igagap natin. So, yan, pakita ko sa inyo paano mag-gap. Yan, so ito yung spark plug ko. Pina-check ko rin sa mekaniko. Sabi, good na good daw yung sunog. And yeah, ito yung spark plug gapping tool. Yan. Nabili ko to sa, alam ko may magtatanong naman dyan. So, nabili ko sa, Auto Supply. So, nabili ko sa Auto Supply. Mura lang. So, yun. So, paano ba mag-gap? So, una, search nyo muna kung ano yung recommended gap ng manufacturer sa kotse nyo. Tapos, tignan nyo rin kung ano yung spark plug nakakabit.
So, posible kasing mali yung nakakabit. So, baka yung gap na ilagay nyo, yung sabi ng manufacturer, pero yung nakalagay na spark plug, iba naman yung gap. So, baka ma-overstretch yung ground electrode. So, baka maputol. Delikado yun. So, yun. Kailangan match muna yung spark plug nyo sa engine nyo. Pag match yun, ibig sabihin, yung gap ng sinabi ng manufacturer, pwede nyong i-apply dito. So, sa case ko, ang sabi naman ay 0.8, 0.8, yan, sa millimeters. At 0.031 naman sa, ano ba to, inches? Inches. So, yun, titignan natin. Yun yung recommended. Or 1.1 daw, pwede ring 1.1. So, dito nyo muna sisimulan sa thinnest part. Tapos, isa-slide nyo. Damn, maling-mali yung gap ah. Mali yung gap ng dating may-ari ah. So, kapag mali, tulad nito, ito yung gagamitin nyo yung butas. Ilalagay nyo dito. Ganyan. Tapos, ipapry nyo. Parang, nagbubukas lang kayo ng lata ng Coke. Dahan-dahan lang. Yan. Konti lang. Tapos, isa-slide nyo ulit. Yan. 0. And sumobra naman. 31 dapat. So, pag ganon, igaganto nyo naman sa mesa. Check nyo ulit. Mali na naman. So, kapag platinum or iridium, hindi sinasuggest na gumamit nito kasi medyo sensitive yung electrode nun. So, kung wala nga pala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng feeler gauge. Pwede rin, kung ano man pwede nyo, pwede ruler. Hindi ata pwede ruler kasi kailangan precise. So, yan, kailangan 0.031. Konti na lang, konti na lang. Sumobra ng konti. Nakakainis. Yan. 0.031. So, itong cylinder na to, ay itong spark plug na to, okay na to. So, kung makita nyo yung parang may kutsinta sa gitna. Parang may, ano ba yun? Parang may nipple sa gitna. Yan yung electrode. So, kung makita nyo, makapal pa, di ba? Kapag putput dyan, wala na. Palta na agad. Pero ito, okay pa. So, tapos na to. Gawin naman natin sa lahat. So, check natin. Ito, medyo mas tama. Grabe, yung gap nung isa parang 0.020 something. Mas, ang dali sumobra. Kailangan, maingat lang kayo dito. Yan. Perfect gap na. Parehas na sila nito. Alright. So, yun yung gagawin ko sa iba pang spark plugs. Kung may kulang nga palang sinabi sa pag-read ng spark plugs, sabihin nyo lang. Kasi di naman ako expert, so baka may nakalimutan ako sabihin. So, sabihin nyo lang para makatulong tayo sa isa't isa. Siguro, walang gapping tool yung dating may-ari. So, kapag tapos nyo ng i-gap, double check nyo lahat. Yan. So, okay na lahat. So, di ko alam kung yung reason kung bakit iba yung gap. Kung bakit ang liit ng gap na pag, nung chinek ko. Possibly, siguro yung dating may-ari, wala siyang gapping tool. Siguro, tinagay niyong itulak. Kasi sinerge ko yung gap ng spark plug na to mismo, dapat 0.8 eh. So, tama naman talaga to. Kasi yung iba naman, may problema. Masyadong mahaba to. Yun yung nakakatakot. Mahaba to. So, hindi porket match yung thread ay pwede na. Kasi yung iba mas mahaba dito eh. So, minsan tumatama yung piston. Kaya pwedeng napipinch or napuputol yung electrode. Pero hindi naman. Tama to eh. So, baka yung dating may-ari nga lang yung nagka-problema. Wala siyang tool siguro. Or hindi accurate yung tool niya. Pero ngayon, okay na. Kasi ito yung spark plug simula nang bilhin pa yung kotse. Wala naman ako reason na palitan pa kasi okay pa naman. Pero siguro, next change oil, papalitan ko na to. Kasi na-change oil na to, so mga 3,000 kilometers na lang siguro bago mag-change oil. Tapos, palitan na natin to. So yun, lilinisin ko lang. Hindi ko na ipapakita kung paano ilinis kasi gapping and reading lang naman. So, linisin ko, then kabit na ulit natin. Start natin yung kotse. Kaya pala, comment down below kung anong panlinis ginagamit nyo. Yung iba gas, yung iba diesel, yung iba liha lang, Scotch-Brite, kung ano man. Sabihin nyo lang, para alam ko rin kung ano yung ginagamit nyo. So, sa akin, baka i-Scotch-Brite ko na lang. Kasi natatakot ako gumamit ng chemicals. Tapos ko nang linisin yung spark plug. So,
it's time na i-install na natin. So, sa pag-install, pwede kayong gumamit ng anti-seize sa threads. Pero wala ako nun. So, okay lang naman na ganyan lang. So, kabit na natin. Ito yung reason kung ba't tinanggal natin yung bolts para mas madali. So, yan. Nalinis ko na. So, wag nyo lang ibabagsak yung spark plugs kasi may potential na mag-bend yung... Ayun, baka ganun nangyari kung bakit nag-bend, kung bakit yung gap mali. Baka yung dating may-ari hinulog lang tapos tumama yung electrode. So, pwede nyo gawin ganito kung mahaba yung fingers, yung daliri nyo. Buti ako mahaba daliri ko. So, gaganon nyo lang. Yan. Tapos, kunin nyo yung tool. So, make sure malamig ulit yung makina para sigurado. Dahan-dahan lang. Para hindi ma-lost thread yung cylinder head. Kasi, tulad ng sabi ko kanina, papa-machine shop pa yan pag ano. Hindi rin dapat i-over-tighten to kasi yan, maganda nga dapat dito may torque wrench. Yan. So, double check ko lang kung maigpit na lahat. Tapos na yung nakakabit na lahat. Silipin ko lang. Okay. So, ngayon, ilalagay na natin yung high tension wires. Spark plug wires. Good thing sa makina to, hindi nakakalito. So, halatang ito yung 1, ito yung 4, 3, ito yung 2, ito yung 1. So, inline 4 to. So, ibig sabihin 4 cylinder. Pero kung naka-inline 6 kayo, o 6 yung cylinder nyo, sabihin 6 din yung spark plugs nyo. So, sa akin, 4 yung spark plugs. Pero kung rotary engine nyo sa inyo, kung naka-RX-7 kayo, hindi ko alam kung ilang yun eh. Depende yun sa kung ilang rotary, kung twin o single lang. So, kung naka 2JZ kayo, 1JZ engine, Toyota engine. Una-una, congratulations kasi ang angas ng makina nyo. Pero yun, kung ganon, ibig sabihin 6 din yung spark plugs nyo kasi inline 6 yung mga yun. Ito inline 4. 2.0, yun. 2000. Twin cam, 16. So kung nagtataka yung ilang valves to, 16 valves pero 2.0. So, mas malaki yung makina. And, mas malakas. Yan. Yan, okay na. Tapos babalik ko na lang itong mga bolts. So, ito, kung naka 3SGE din kayo, huwag nyo over-tighten kasi plastic lang to, pwedeng mag-crack. Dami ko nakita basag na ganito eh. Mga naka 3SGE, basag lagi yung ganito o yung dalawa. So, pangit, umaalog-alog. Tapos, konting higpit dito. Para pantay yung kagat. Hindi yung higpit na higpit dito, saka mo higpitan to, edi mababali talaga yan. Yan, okay na yan. Tapos na kayong mag-gap, mag-read, mag-install ng spark plugs. Ganun lang kadali. Alright, start na natin. Beautiful. Walang upuan, so sobrang late ko tignan. Tingnan nyo, sobrang dami kong gas. So yun. So yun, ganun lang kadali mag-gap at mag-read. Mag-install ng spark plugs. Kung may nakalimutan akong sabihin nyo lang. Or kung may mali akong nasabi, sabihin nyo lang. So, yeah, di ako expert, di ako yung pinakamagaling, pero may alam ako. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa support. That's it.